problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, no thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uuro, makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na, abot ang pangarap basta pwede ka. Maski TV ka na ng akiray, no thinking everything, walang imposible. Sa channel ikaw ay inspired, kaya natin to. Ayan, good morning guys. Meron tayo dito ang automatic washing machine na galing sa customer. Tatak niya ay G-Pass na 6 kg. Ngayon, ang problema nito guys is board. Actually sa customer ko to, yung kapitbahay lang, ang nakarambuan. Ngayon, nag-decide siya na bigyan na lang sa akin. So, bahala na daw ako dito kung anong gusto kong gawin. Ayaw niya na gumastos dahil bumili na siya ng bagong manual naman ang binili niya. So, ayan. So, ako naman, bukod sa ayaw ko ng gastusan to, gagamitin ko na lang to, susubukan kong gawing manual. Personal ko lang naman gamit to. At sana magawa ko. Pero nag-try na ako kahapon, mulan lang ng malakas. Ito, kita nyo, nilagyan ko na ng timer. Ito yata ang nilagay ko na ano to, dryer, spin dryer switch, timer. Ito sa washing. Tapos dito, binutasan ko na sa toggle switch. Pero dito, lalaki ko pa yung butas nito kasi nakaangat yung knob pag binagay ko to, nakaangat. Sa guwating na, nakaangat. So, kailangan kong butasan to para makapasok yung puno niya, para makapasok doon, para nakalapad sa dyan. Ganun din dito. So, ayan, nag-ready na ako dito guys ng illustration board para ma-share ko sa inyo kung paano ang tamang wiring. Ayan, so sa motor naman kasi ng automatic, tatlo lang ang wiring yan. Ito yung common. Ang original na kulay nito guys. Pinutol ko lang doon, wala akong mahanap na kakulay. Kulay blue kasi nakalagay doon. So puti ang ginawa kong kulay puti ang ginawa kong common. Tapos ito, forward and reverse ng washing. Tapos ito naman yung sa drain motor. At i-connect natin siya para mag-drain pa rin siya siyempre. Tapos ito meron sa ilalim na first time ko lang gumawa nito. Ayan. Meron pa siya ng drain motor din dito na disable ko na lang yan. Yan, dinisable ko na. So tinanggal ko na yung mga wiring sa loob, pati yung sa board. Dahil maraming wire, para hindi tayo marito. Tatlo lang kasi ang kailangan natin. Ito yung pinakang wiring ng motor. So siyempre, ano ba to? Ito grounding lang naman to, hindi dilaw na to. Pag ganyan na kulay, green and yellow, grounding lang yan. So pwede natin ilagay yung grounding para mas maganda, para iwas sa ground yung maglalaba. So ito ngayon ang ating illustration board. So magdo-drawing muna tayo. Kamay na lang ang drawing natin guys. Marami naman mga tutorial pagdating tayo sa ganito. Halos nagkakapare-pares lang naman yan. Meron ako naka-ready dito. Wash timer. Siyempre 3 wires lang gagamitin natin. So ito, extra kong timer to. Meron naman nakakabit na doon sa board. Doon sa pinakang panel. Ayan. Kumuha ko ng extra para pang demo. Ayan guys. So, tsaka guide na rin natin pag nag-wiring na tayo doon sa loob. Ayan. So ito yung 3 wires. Ayan. Tapos ito naman yung spin timer. So sa spin timer, dalawa lang naman ang wire niyan. Tapos itong toggle switch. Ayan. Ang kukunin na gagamitin natin toggle switch ay yung may common sa gitna. Yung pinaka-neutral. At ito pa pala yung itong klaseng toggle switch, ibaliktad ang ano yan. Pag ito, ayan, naka-neutral yan, gitna. Pag sinwitch mo to rito, ang gagana niya yun dito sa kabila. Yan, ganyan ang toggle switch. So pag ginanyan natin, kinaliwa natin, ang gagana yan dito. Ito magkukunik dito sa neutral para maging 220. So ganyan siya. Testerin natin, pakita ko sa inyo. Baliktad yan eh. Baliktad ang pag-test niyan. So dito nakatutok yan, dito. Neutral natin uli. Pag ginanyan natin sa kaliwa, ito ang tutunog. Para makita nyo lang. Yan. Yan, di ba? Pag dito na naman sa kanan naman, dito naman ang tutunog. Yan. Siyempre pag nineutral natin, walang tunog dapat kasi walang kuryente, napapasok dahil naka-off position. Yan, lahat wala. Pero ang discounter ito, halimbawa ito yung washing. Siyempre nasa isip natin dito yung washing, dito natin ituturo. So hindi yan naandar kasi parang nasa isip natin yan, ito tsaka ito magkukonek dahil dito nakaturo. Pero wala yan. Kita nyo guys, wala. Tapos pag tinuro naman natin dito, siyempre dapat dito yan, no? Kung sa isip natin, dahil dito nakaturo, dito yan. So wala yan. Pero dito meron yan. Ayan, inulit ko lang. So pag dito nakaturo, dito yan. Inulit ko lang guys. So gagawin ko dito mamaya dahil baliktad. So pag itinuro ko to dito, di ba? Kasi di na naman ako gagamit. Parang gumamit yung anak ko kung sino yung gagamit. So ang nasa isip natin, pag tinuro natin dito, itong switch na gagamitin natin, pag ganyan pakaliwa. So ang gagawin ko naman dyan guys is ganyan, babalik ko yan. So kailangan, pag tinuro ko to dito, yun, nakaturo to doon. So at least masusunod yung turo nitong toggle. Ayan. Kasi pag ganyan, pag dito natin ilagay yung wire, wala yan. Parang binaliktad lang natin ang paglagay kasi pag sinunod natin yung turo niyan, wala. So ganyan, dito yan pupunta. Pero dito nakalagay yung wire ng timer. Yung wash timer, ayan. Dito pala, sorry. Yan. So tama itong ganito. Ganyan ang pwesto nilagay ko, kailangan nakaturo to doon. Pero yung wire nasa kabila, nasa ilalim naman yan, hindi na makikita. So ayan. So syempre gagawa muna tayo ng diagram para ito susundan natin. Do-drawing na lang ako, hindi naman ako magaling mag-drawing. Pero bahala na kayo kung masusundan nyo. Parang itong reference ko lang to para sa akin sarili. Pero kung masusundan nyo, mas maganda. So ito na. Yan. Diretso natin. So kunyari ito ang ating, dito tayo maglalagay na kunyari ng motor. Bilog na lang ang gagawa natin, bilog. Kasi na, di ako magaling mag-drawing. So kunyari ito yung motor. Yan, tatlong wire yan. Common, so gawin natin common yung
gawin natin yung common yung pula. Yan, ganyan, yan. May iba-iba ka pa ng kulay, Matski. Tapos syempre meron yung forward and reverse. Yan, so dalawa. Ganyan. Ang next is, gawa tayo ng, lalagyan natin dito yung kapastor naman, kapastor. Yan. Yan, dito, ang galing ng kapastor ko. Siyempre, dalawa lang naman ang wire ng kapastor. Pag automatic, dalawa lang yan. So, lagyan natin dalawang wire. Yan. Pagkatapos, susunod natin ay yung drain motor dito. Dito banda yung drain motor. O, bahala na. Basta, siyempre, ang drain motor ay pa-square yan. Yan. Ang galing parang box lang ng ano Siyempre, may dalawang wire yan. Bahala na. Basta sundan nyo na lang. Basta may dalawang wire yan. Ngayon, ang susunod natin yung drawing ay, siyempre, di pwedeng walang plug. Yung power cord. So, gawa tayo ng power cord dito. Power cord, para pag power cord, ganyan, dalawa, tapos kunyari power cord. Kasi na guys So siyempre, may wire yan. O pag palagay mo ito, yung dalawang wire, mamaya natin dugtungan yan. Tapos itong ano ba kailangan? Ito, itong timer. So ang timer natin ay paano ba pag drawing ng timer? Ganyan na lang. Basta timer yan. So lagyan natin ito ng spin timer. Spin timer. Yan, lino ba? Kala na. Siyempre, spin timer, may dalawang wire din yan. Ito, saka dito. Tapos yung toggle switch, ito. Drawing natin yung toggle switch. Dito, ganyan. Tapos tatlong paa. Tapos ito yung toggle switch kunyari. Yan, toggle switch yan. So ito yung common. Ito yung pinaka neutral pala, neutral. Tapos left, saka right. Yan, bahala na. Basta toggle switch yan. Toggle switch. Yan, tapos siyempre di pwedeng mawala ang wash timer. So doon natin ilagay ang wash timer. So bilog na rin. Square ang gawin natin sa wash timer. Ganyan. Yan, tapos siyempre may bilog yan. Tapos ito yung pinakaampitan niya. Galing So, lagyan lang natin dito tatlong wire. Isa dito, nakahiwalay yung isa, tapos dalawang magkadikit. Yan, ibig sabihin yan, ito yung sa line line 1 or line 2 sa kuryente or common. So ito yung forward and reverse. Forward, reverse. Yan. So ang timer naman, isang ikot lang yan. So paano ba? Ito na, okay na. Okay na ba yung ating trabaho? Tama na ba yan, Matski? So ngayon, i-wiring na natin. So gamit tayo ng kulay pulang pentel pen para dun sa power. So kailangan kita natin agad yung power. So itong line 1, gawin natin line 1 to. Lagyan natin ng L1 saka L2. Yan. So itong line 1, direkta natin dito sa common ng motor. Direkta natin dito, kamay na lang natin. Ano yan? Yan, ganyan na lang. Pagkatapos, itong line 2, lalagyan natin dito sa neutral ng toggle switch. So siyempre, dodrawing natin, pula rin gagamitin natin guys pula. Ganyan. Tapos diretso doon. So sarado na tayo diyan. Hindi natin siguro gagamitin to, mamaya na gamitin natin to. Pagdating naman sa kapastor naman tayo, kapastor. So kapastor, palibasa wala namang left and right yan. Walang pwedeng baliktaran yan. So automatic lagyan natin sa forward and reverse na parang ordinary motor din na washing, di ba? So lagyan natin to. Lagyan natin to dito. Tapos babaan natin konti, lagyan natin to dito. Yan. Pagkatapos, dito naman tayo sa timer muna. Sa timer muna tayo Huwag muna tayo pupunta doon sa parte kaliwa. Sa timer muna tayo. Ang timer siyempre may left and right yan, ito. Automatic yan. Dito yan sa dalawang nakakunik yan sa capacitor at saka sa forward and reverse ng motor. So, i-list na natin ng ganyan. Di ba? Pagkatapos, lagyan natin ito dito. Papunta rito. Left and right. So, siyempre, kunyari, magaling tayo. Yan, ganyan. Ayan. So, ito naman ngayon, itong line 1 ng timer, kukuha yan ngayon dito sa toggle switch. So, palibasa, nasa kanan to, dito natin lagay sa right. So, ito, lagyan natin. I-connect na natin. Ganyan. Yan. Tapos sa kaliwa, ito naman pupunta naman to sa spin timer, di ba? Switch. So lagyan natin rito. Yan. Yung isang wire saan natin ilalagay ngayon, guys? Yang isang wire ng timer, ng spin timer, pupunta yan dito sa forward and reverse ng motor. Ngayon, may problema dito. Kailangan dito ma-distinguish natin dito kung alin dito saan natin ikakabit. Andar yan parehas kahit dito mo ilagay, dito. Dito sa capacitor, di ba? Capacitor nakakabit sa forward and reverse. Hahanapin natin dito kung saan dito dapat ikabit. Although iikot siya, pero pag nagkamali tayo ng kabit, wala namang problema, hindi naman masusunog ang motor. Ang magiging ano lang is, hindi sasama yung basket. Yung sa gitna, iikot yun yung pinaka-pulsator. Parang nagwawas lang siya, hindi iikot, hindi tayo makakapagpatuyo. So, testingin natin. So, malalaman natin mamaya pag tinesting natin. Pwede naman natin ikabit. Tapos, paandarin natin. Pag sumama yung tab, itong pinakang-basket, ito. Pag sumama yung basket sa loob, gusto yung tama na yon. Pero pag yung gitna lang ang umikot, yung pulsator, lilipat natin lang sa kabila. So malalaman natin yan mamaya. So may nakalimutan tayo. Siyempre itong drain motor. Saan natin ikakabit ang drain motor? So ang drain motor, dito naman natin ikakabit. Siyempre may dalawang wire, di ba? Ito 220 yung drain motor nito. Ito may drain motor na kasama na, ayun. Tinignan ko na kasi meron kasing titingnan muna natin kasi minsan meron yan ibang voltahe, mababang voltahe. So checkin muna natin na 220 yun kasi pag hinaksak natin dito 220 yan, susunog yun. So saan natin i-connect? Di ba? Ito malalaman natin yan dito. So i-connect mo, i-recta muna natin to dito sa
dito sa kabilang wire ng wash motor. Yan, dyan. Yan. Yan. Pag mali, lilipat natin doon. Wala namang problema, hindi naman masunog yan guys. So huwag kayo matakot. Basta importante, itong neutral na line 2 ay dito sa toggle switch sa gitna. Yan. At saka yung line 1, nakapasok sa common, nakadikit sa common ng motor. Wala ka nang intindihin dyan. Kasi tama na yung wiring na yan. Ngayon, ito, kinabit muna natin dito. At ito ikakabit natin yung pinakang drain motor. Ito yung gawa natin guys. Itong hindi dito sa sa pupuntang capacitor nakakabit. Dapat papunta dito sa doon. Kung saan nakakabit dito sa kabilang side ng toggle switch. So doon natin i-connect to. So ito natin dito. Siyempre, kunyari may ganyan yan. So ibig sabihin yan hindi natin kinunik sa linya na yan. So doon dumaan tayo dito hanggang doon. Dito. Para ito naka-neutral, hindi gagana tong drain motor. Pero pag sinits natin papunta doon sa spin timer, automatic gagana siya. Hihila siya para lumabas ang tubig. Pero hindi dapat naka-on tong timer, wag muna. Kasi siyempre may tubig yung drum, yung loob. Pag may tubig yung loob at naka-spin to, mag-drain pero malakas ang ikot nun. So maaaring tumalsik ang tubig. So kailangan muna natin i-drain. Kaya manual na lang siya talaga, drain muna. Pag tinagil natin to papunta rito, pag pinunta natin dito, tinutok natin dito papunta sa timer na hindi naka-on yung timer nito. So pag nakaganyan, automatic yung drain lang ang magpapunction. Hihila siya para lumabas yung tubig. Ngayon pag naubos na yung tubig, saka natin to ngayon habang naka-on dito yan, hindi na natin gagalawin yan, yung ganyan. Saka natin ito pipihitin para mag-spin naman siya. Yan. Kasi pag dito, mag-i-spin pa rin siya. Pero itong mangyari dito sa drain motor is kahit nagwawas ka, wala man ganun ang mangyayari niyan pag dito natin kinabit sa capacitor dito kasi nakakunik siya sa forward o reverse ng wash timer. So automatic magkakaroon ng power to, magagana to habang naka-wash ka, matatapon yung sabon natin. So ito ang tama. So ayan, so first time ko ditong gumawa nito, ina-analyze ko lang na hindi po pwede dito ikabit. Yan, pero sa linya pa rin ng type wash timer. Kaso lang nakakunik dito sa toggle switch para ito magiging on off niya, di ba? So pag ginita mo to, dito siya nakakabit, walang power na papasok. So pag ilagay natin diyan, may power na siya, gagana to. Pero naka-off pa yung spin timer. Okay? So continue tayo. So ayan guys, napalutan ko na yung mga connection natin para sure, di ba? So ito gamit tayo ng universal na knob. Washing muna. Yan. Tapos syempre ito, pa-plug in na natin. Naka-neutral lang muna yung ating yung toggle switch. Naka-neutral. Saksak natin. So, dahil naka-neutral, walang magre-react kahit anong components dyan na sinusupply ng kuryente. So, andyan yung drain motor. So, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, pag ito, binaliktad ko lang ito guys, binalutan ko. Ganyan kanina yan, baliktad, di ba? Baliktad, tinuturo ko dito sa spin, ang nagkukunik ay yung washing. So, iganyan natin para pag tinuro ko to dito, gagana yung sa spin. Pero, pag hindi na, kailangan huwag muna natin pipitin to. Huwag muna natin gagalawin yan, yung pinakang timer. Di ba? Pinag-connect natin yung dalawa yung dito para sa spin. Sa pinakang drain motor. Ayan, pakinggan natin gagalawin ko to. Tuturo natin dito. Ayan. Ayun. Yun, humila na yung kanyang drain motor. So, kung may tubig yan, lalabas ng tubig dito, siyempre. Pero hindi pa umiikot yung siyempre, yung tab. Hindi pa umiikot. Ayan, pag naubos na yung tubig, siyempre, tignan natin yung hose na ubos na yung tubig. Ganun naman ang ginagawa natin sa manual. Hindi naman natin pinababayaan, di ba? Binabantayan natin. Let's say, naubos na yung tubig. So, siyempre, hindi na natin gagalawin yun dahil nakaswitch siya sa spin. Iramin natin tong, yan. So, pipitin natin guys, subukan natin. Yan. So galawin natin guys. Yan. Siyempre mag-on ulit yung kanyang nalagatok ulit yan. Ayun, magatok na ulit yung kanyang yung kanyang drain. Automatic yan basta pag naka-on yung toggle switch sa kaliwa, nakaturo sa spin. So ito na, spin natin. Pitin natin ulit, take 2. Ayun. Oh, so ayan, tingnan natin. Ayun. Ikot siya. So tama lang yung ikot niya. Forward pala. Yan. Patay muna natin, maingay. Patay muna natin. Ito, huwag natin dito. Ayun. Yan, stop na. So tama yung ating ating pagkabit ng ating linya magmula yung para sa timer. Dito natin ikabit sa kabilang capacitor. Pag dito natin kinabit kasi sa kabila yan, hindi iikot yung tab. Ang iikot yung pulsator para ka nagwawas lang. So ganoon ang mangyayari. So try naman natin siyempre sa so kaya lang natin yan. Total di naman naka-connect yan doon dahil naka-neutral tayo. So ilalagay naman natin sa washing. Yan, ito guys Ito, sa washing natin to. Ilipat ko yung knob. Sad. Ayaw. To. Yan. So tingnan naman natin kung magwawash siya ng maayos. So, siyempre, i-on muna natin to. Yan. So, nakaturo na siya dito sa wash timer. Ganyan, di ba? Kanan. Binaliktad ko kasi, di ba? Subukan natin i-on. Ayaw, tigas. Dalawang kamay natin. Ayun. Hintayin natin mag-reverse. Ayun. Ayun. Very good, guys. Ayan. Nagpo-forward yung reverse siya. Ayan, o. Yan. Ayun. Nagwawash na siya. Yun. Ayan. Bawa siya.
Counterclockwise, forward siya, ayan. Ayun. Successful tayo guys. So, ayan. Ito natin. At ito syempre gagawin pa natin. Gaya na sinabi ko kanina. Ayusin ko pa yun kasi nakaangat yung knob. Nakita ko sa inyo guys. Pangit tingnan eh. At pag dinagay ko itong knob. Ayan. Dinagay ko itong knob. Nakaangat siya. Ayan o. Ayan. Nakaangat siya. Ayan o. So, ilulubog ko siya para hindi masagwa tingnan. Tatansahin ko na nakalapat siya dito. Ayan. So, ikabit ko na yung mga wiring. Pero temporary lang yan. At inaayos ko pa to dahil may mga tatamaan tong mga timer na to. At anong gawin kong align is tatama tong timer dito. So ito yung tatanggalin ko, tatapiasan ko ng konti. So gaya nito, itong cover, ito yan, tumatama naman tong timer dito. So linagay ko na lang to, tutog ko. Ano naman tong mga aso pag nag-ano ako, biglang magkakahulan. Ang haba to eh. So tumatama to, kaya pinutol ko dyan. Tapos ito naman, yan, tapos ganyan yan. Pag sinulpa ko naman to, hindi nakalapat dito kasi tumatama na yun pagkakirang ko dito ng dulo ng timer. So ang gagawin ko dyan ay baklasin to. So yung part na to, kita ba? Ayan yan to. Galin natin. Nagalin mo natin yung papadali. Nagawa ko rin ng paraan to guys. Ito kasi naputol yung ano yan ito, yung ganito. Yung sabitan nito, naputol na dito eh. Kaya re-review ko lang natin kung natin yung paraan. So ito lagay ko lang muna para mapagkasa yung timer na wash. Ayun, natapos din. Ayan, testingin natin kung hindi na siya sasabit. Mamaya ko na ayusin yung wire guys. Marami pa akong gagawin dito eh. Mamaya natin ayusin yung wiring yan. Ayun, masabit pa rin guys. Ayun, kunti pa. Ito lang tatapesin natin. Ito. Okay. Ayun. Yan, ano lang guys, o yan o. Pantay na. Ito. Yan, okay na. Problema ko rito, hindi ko nalagyan ng yung timer, naka-usli masyado eh. So gagawin ko dyan, gagawa ko ng mahabang screw. Antinat, mahaba, tatagyan ko na spacer. Para lumubog to, nabubutasan ko na lang ng bilog yan para makalusot yung pinakang knob. So kailangan ito nakalubog ng konti para pag nilagay ko sa knob, nakaangat eh. Yan, so at ito, papalitan ko rin ito ng, wala na kasi akong stock dyan na ano, ng switch na plastic. Kasi ito, ano to eh, bakal to eh. Pero pwede na rin to, hindi naman ito nababasa. Lalagyan ko na lang ito ng ano dito. Nang tutunawan ko na lang siya, babalutin ko ito ng glue stick para hindi nababasa. Ganun din dito. Hahabaan ko yung screw, pwede na siguro to. Ganyan. Sasagad ko dito yung tornilyo, tapos lagyan ko na spacer para lumubog yun. So gabi na. So yung capacitor dito ko na nilagay guys. Yan o, dapat sa ilalim to eh. Kasi naman dito. Yan, ako na lang i-fix yan. So ang nilagay kong capacitor dito is the 14 microfarad dahil ang design ng kanyang motor dahil automatic siya 14 microfarad. Pero ayusin pa natin ito bukas. Medyo ginabi na ako. Hindi ko na sa inyo pinakita yung ibang ginawa ko dito. So tayo ko na lang mga pagpipinis na lang natin iba. Yan o, lapak na o. Yan. So try pa gagawin guys. Siguro mga isang araw pa ito bago mapagana. Yan. So ito naman. Problema naman ito ay ito. Nawala na to. Yung sa kabila nawala na. Yan sa pinto. Para yung pinakang pumapasok dito sa butas na yan. Ito yan yung butas na yan. Sa ilalim na yan. Yan. So nagawa ko na para bahala na kung anong remedyo gagawin ko dyan. Pwede naman gamitin ito ng ganito. Ako naman gagamit ito guys. Kaya lang siyempre, maganda kung ay yan, yan. So, okay naman gagamit naman ng ganyan kasi disabled na siyempre yung door switch ito dahil pinumbert na natin ng manual. Dito yung board niya, hindi ko na tinanggal. Kasi sira na rin naman, kaya ako na yan dyan. Iwanan natin siya dyan nakakapit. At kung sakaling mayroon tayong gagawin na ganito model, eh, saka natin tatanggalin ito, gawin natin sample. Para natin pagkasin sa customer, eh, magala tayo. Yun, yan. Ayan guys, nabutasan ko na to, lakihan ko. At gumamit ako ng spacer na ano, nakakita ako ng tox na malaki. Pinutulan ko na lang para ito pinaka-spacer. Para tumama doon sa makapasok tong ano, knob dito sa loob. Bakit kasi nakaangat eh. So kapit ko lang muna. Ayan, nadali din. Ayan o, pantay na parehas. Ayan o, pati kabila. So, inabot na ako ng init.
Nangyari na si Matsuki, so hindi masyado pantay. So angat lang natin yan. Tapos ilipat natin sa tama. Yan. So pahinga muna si Matsuki, mainit. Inagot ako ng araw dito. Stop ko na. So ito, nakakabit ko na guys ito. At na-testing ko na kanina. At itong water inlet valve, paganahin ko yan. Kasi di ba, anong papagana yan yung sa board. So ito, para gumana, para dito na ako maglalagay ng tubig. So standby lang guys. Tanggalin mo natin yan. Marami pa tayong gagawin dito, pati itong pinto. So bakasin ko lang to. Pakita ko lang sa inyo kung paano. Ayan. Para makita nyo. So bakasin ko muna. Parinta na tayo, tanggalin natin yan para diretso tubig na ano. Pabantayan nyo lang kasi hindi nga siya automatic din, nagsasara ng kusa. Pag di nyo binantayan, apaw ang tubig dyan sa drum. Okay. So, sara ko na muna. Sara ko na muna to. Yun. Mansik pa yung spring. Yan. Nawiring na natin mayok. Dahil pa dapat tanggalin dyan ito. Pero babayaan ko na lang dyan to. Yung door switch. Tsaka to. Yung sa pinakang balancer. Balancer switch. So guys, ikabit natin itong cover ng motor para baka may tumama dyan eh habang ginagamit. So 4 na tornilyo lang naman to. Para sure na walang problema. Ako lang gagamit ito guys. Kaya nag-experiment ako. Trial ko to na ngayon ako nag-convert ng automatic to manual. Sayang kasi mas malakas pati yung ano niya, yung makina niya, tsaka yung lalo sa speed drive, bilis. Yan, patay number 10. Yan. So takpan natin ito, hindi ko na hugasan, pagod na ako. Yan, ayan na, lagyan natin ng tubig guys. At yan ako yung valve niya, direkta ko na para kasi hindi gagana yung water inlet valve pag yung manual dahil walang supply yung ano. Ang nagsusupply kasi ng water inlet yung sa computer, yung pinakang board niya. So nakarekta na tayo, so disable natin yan dahil hindi siya magbubukas, hindi papasok ang tubig. So nakarekta na yan, so hindi ko muna tatakpan para makita natin kung okay. So ayan, papasok na yung tubig. Ayun, yan. Dagdagan pa natin bago natin paandarin. So ang ginawa ko dito guys, imbis na kasi ang diskarte ko kasi noong una, tatanggalin ko yung valve, yung pinakang gasket. Hindi pala po pwede dahil tatagas, dahil walang gasket eh. Yan, so binalik ko yung gasket pero tinanggal ko na yung mga spring. Ito yung pinakang yung pin niya sa loob tsaka yung spring. Yan, para may papasukan ng tubig. So tapos ito linagyan ko ng yung goma para wala namang ground dyan pero para sure, para dito lang pihit ang ganyan. So mamaya ko natatakpan, tinan ko muna maigi kung kakaroon ng tagas. So sa tingin ko na wala pa, yun na wala. Yan, so andito na yung takip. Ready na. Ito yung takip niya. Yan, ang pangalan niya ay G-Pass 42 guys, pero made in China. Ayan. So pwede ko nang takpan to. Tapos yung yung labasan ng tubig, yung drain hose, tinanggal ko na to, rinikta ko na doon. Tutugtungan ko na lang doon sa labas. So pwede natin sige ikabit to dahil sigurado na wala nang tagas. So muntik na umapaw, kalimutan ko. Ayan tama lang yung report. So pandarin natin muna, saksak muna natin, saksakan to. Wala pupunta. Hindi natin siyempre lalagyan siyempre ng damit yan. Sa pag may tubig yan, matik na yan. Gitna natin. Ayan, so dahil hindi na siya automatic, pwede natin ibukas lang ganyan. Ayan. So una natin ay wash. Saan ba wash? Dito ang wash. Tapos pitin natin. Ayun. Ayan guys, ganda. Mas malakas siya ngayon. Saka mas matagal ang kanyang sequence niya, matagal. Ayan, bago bumalik. Yan, ganda. Okay. So sa wash okay tayo. Hindi natin alam sa spin. Siyempre pag mag-i-spin tayo, kailangan i-drain muna. Ayan So wala namang tagas dito. So siyempre walang problema. So ayan. Saka natin siya i-spin mamaya. So hindi ko natin tapusin, basta gumagana na yung wash niya. Nagpo-forward and reverse, ibig sabihin okay siya. So i-stop muna natin, tapos i-drain natin. So ito na guys, lagyan ko na ng hose dito. So dito palibasa dito ang drain at saka spin. Lalagyan ko na lang to dito ng sticker na drain tsaka spin. Tapos dito wash. So naka-neutral siya. Kahit anong pihit mo diyan, wala parehas. Yan. Hindi yan gagana. Dahil naka-neutral siya. Ayun, off natin to. Huwag niyo gagayahin to, mali itong ginagawa ko. For demo purposes lang. So dahil dryer ang kailangan natin, yung spin. So ilalagay natin. Ito ang mangyayari nito. Once na in-on ko to na hindi naka-on ang timer, ang gagana diyan ay drain. So okay, tingnan natin. Kailangan pag in-on ko to, hindi siya iikot pero tatapon ng tubig. Ayan. Ayan na. Tingnan natin. Ayun, lumagatok. Ayun na. Tumapon na tubig.
Yan, ganyan ang gagawin natin dyan. Ako lang naman gagamit ito, pero kung sakaling may magpapagawa, ganun ang gagawin natin lagi ang sistema. Naka-on yung, nakapunta at nakaturo dito yung toggle switch, pero naka-off yung timer. Hindi pa natin pinipit. Once na pinihit natin yan, mag-i-spin yan. Ay maraming tubig, hindi po pwede yun. Pwede rin, pero mahirapan yung motor kasi maraming tubig. So, hindi mahirapan, pero hindi dapat. Kasi tatalsik yan. Ang pag-spin kasi dapat damit lang, di ba, na walang sabon. Ayan, so pag naubos yung tubig, siyempre saka natin ito isi-switch on, yung timer, yung spin timer. Okay, stop muna natin para hindi mahaba. Ayan, tumatagas pa rin yung tubig. Ayan, ayan, pero hindi umaandar ang motor. Okay? Ayan, malapit na maubos. Ayan, kunti na lang tubig. So automatic siyempre, naka-on ang drain. Siyempre dahil di natin gagalawin ito, nakaturo na dito yan. Automatic nakahila yung drain motor sa ilalim. Siyempre pag nag-drain tayo, dapat tumapon yung tubig. So ayan na, wala na. Okay? Ayun, mandaragat. Ayan o. Ayan. Siyempre pag may damit dyan na may nabasa, tatapon yung tubig. Palibasa drain ko na, wala na. Ayan o. So kung isa lang natin yan, isa titigil, lahat buksan. Kasi disabled na yung lahat ng system niya. So manual na tayo. Ayan. Okay. Very good. Pachamba tayo. Trabaho. Ayan. So ito gagamitin ko lang to. Hindi ko pa bibenta kasi personal use ko na lang to. Ayan. Okay. Malakas ang motor niya. Ito medyo maingay. Okay lang yan. Ayan. So ito natin huminto. Siyempre. Yung ating ginawa. Lapat siya. Maganda tingnan. Pero kung makakabili ako ng plastic na tagik na ano na may common, may neutral, papalitan ko to. Yan. Mas maganda kong plastic yung pinipindot lang. May tatluhan na pindutan eh. Ayun. On, off, tapos on ulit sa baba. Pinapapalitan natin to para mas maganda tingnan. Pero kasi ako dyan, basta lang walang on off lang. Ayun, namatay na. Ayan, nagpunta, lumaga tingnan. So titigil na yung yan. Yan. Hindi pantay yung ating nilagayan kaya ma-vibrate. Ayan. Ayan, namatay na siya ng kusa. Ayun. Ayun. Successful tayo guys. Maraming salamat. Ayan, Matsi TV. Ang iyong lingkod at nakagawa tayo. First time natin nag-convert ng automatic to manual na washing machine. Ang tatak niya ay G-Pass na 6 kg. So ngayon, at ang magiging problema, hindi ko na sa inyo papakita. Ito na lang. Ito kasi ang bisagra niya, naputol yung kabitan. So DIY ko na lang dyan. Ang importante, gumagana na. Okay? Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bye-bye.